Meron akong bagong ipapakilala sa'yo, Jessica. Sigurado akong magugustuhan mo siya. Nagmamadali at hindi mapatid ang ngiting imporma ni Claire habang binubuksan ang phone niya. Siguraduhin mo lang na mag-e-enjoy ako dyan ha. Baka yung ipapakilala mo na naman ay hindi magaling. Alam mo ba yung huli mong ipinakilala sa akin? Napaka-inosente. Kulang na lang magdasal kami bago may mangyari. Irritable kong sabi nang maalala na naman ng lalaki. Tumawa si Claire na para bang tuwang-tuwa sa sinabi ko. Ito namang prinsesa ang bilis mong magreklamo. Promise ko sa'yo, itong lalaking susunod, dadalhin ka sa langit. Sabay pakita niya ng picture ng lalaking naka-boxer shorts lang. Nanlaki ang mata ko sa nakita at napataas ang kilay. Mukhang kaya nga akong dalhin sa langit dahil picture pa lang niya ay nakakatirik na ng mata. Ano sa tingin mo? Pasado ba sa taste mo? Alam niyang hindi ko mahihindian ng alok niya, kaya ganun na lamang kalaki ang ngiti sa labi niya. Sige, alam mo na. Same hotel, same time. Wika ko at binigyan siya ng 1,000. Ganito ang gawain namin ni Claire. Siya ang tagahanap ko ng lalaking magpapaligaya sa akin at ako naman ang nagbibigay ng bayad sa kanya. Kapag nagustuhan ko ang lalaking pinipili niya, binibigyan ko siya ng bonus at kapag hindi ko naman nagustuhan, wala siyang makukuha sa akin. Jess, lalakad na sana ako paalis nang may tumawag sa akin. Napalingon kami pareho ni Claire sa lalaki. Pwede ba ulit kitang yayaing lumabas? Lakas loob na tanong niya kaya napatawa ako ng bahagya. Siya yung huling lalaking nakasama ko sa kama. Nagtinginan kami ni Claire bago ako nagsalita. Mukhang may rules na hindi nasabi sa'yo si Claire. Hindi ako umuulit ng lalaki. Wala akong pake kung hindi ka magaling o kahit gaano ka man kagaling sa kama. Basta natikman na kita ng 1 beses, kakalimutan na kita. Nakita ko ang pagdaan ng sakit sa mata niya. Mukhang nasaktan si Loverboy. Hindi naman katawan mo ang habol ko. Gusto kitang maging girlfriend. Palusot niyang iniwian ko. Bulok na yung style na yan. Wala na bang bago? Kasi lahat na lang ng lalaking nakama ako ganyan din ang sinasabi. Pero ang totoo, gusto lang nilang umulit. Walang interest kong wika. Pero iba ako sa kanila. Pamimilit pa niya na ikinakunot ng noo ko. Hay nako, ikaw na nga lang Claire ang makipag-usap dyan. Pinapainit niya masyado ang ulo ko. Napapailing kong sabi at tumalikod na. Dumiretso ako ng uwi sa mansyon at ibinabad ang sarili sa bathtub. Halos 1 oras yata akong nandun lang habang umiinom ng wine. Kaya nang matapos ako ay madilim na. Pagkatapos kong mag-ayos ay bumaba na rin ako dahil paniguradong dumating na si Lolo. Saan mo na naman balak pumunta? Duda niyang tanong dahil napansin niya na naman ang suot ko. Lo, lalabas lang kami ni Claire. Kasual na sagot ko habang umuupo sa upuan para samahan siyang maghapunan. Kung inaakala mong hindi ko alam ang mga ginagawa mo, nagkakamali ka. Alam kong hindi ka na bata para pigilan kang magsaya. Pero limitahan mo naman ang sarili mo, apo. Nakahanap na ako ng magbabantay sa'yo para ibalita sa akin ang mga ginagawa mo. Tandaan mo, huling bawal ko na sa'yo to. Kapag hindi ka pa nagtino, ipapakasal na talaga kita. Mahabang litanya ni Lolo. What? Pero Lo, hindi mo ko pwedeng pilitin sa isang bagay na hindi pa ako handa. Agad natutol ko sa kanya. Kaya nga binibigyan kita ng pagkakataon para magtino. Alam mo namang ikaw lang ang nag-iisang tagapagmana ko. At kapag nawala na ako, ikaw na ang magmamanage ng negosyo natin. Kaya dapat ngayon pa lang itigil mo na ang mga kalokohang ginagawa mo. Payo pa niya sa mahinahong tono. Lo, matagal pa ang buhay mo. Iiwan mo akong mag-isa dito? Kontra ko naman. Siya na lang naman kasi ang natitirang meron ako. Dahil maaga akong naulila sa mga magulang. Si Lolo din ang tumayong mami at daddy ko. Kaya hindi ko yata kaya kung iiwan niya rin ako. Dahil kahit gaano man katigas ang ulo ko, ay pinagtsatsagaan niya talaga ako. Kaya ang ginawa ko sa sermon na narinig ko, ay inilabas ko sa kabilang tenga ko.
Dahil ganun din naman ang pinangtakot niya sa akin dati. Nandito na ako ngayon sa kwarto ng hotel kung saan hinihintay ang pagdating ng lalaking makakasama ko sa kama. Nakasuot lang ako ng red lingerie at bathrobe habang hinihintay ang lalaki. Nang marinig ang katok sa pintuan, ay agad ko rin itong pinapasok. Dahil inoff ko lang ang ilaw kanina, ay naaaninag ko lang siya sa kaunting sinag ng lampshade. Malaki ang kanyang katawan at mukhang kayang-kaya nitong umulit ng ilang round. Na-excite ako sa naisip at tumayo para salubungin ang lalaki. Agad kong pinulupot ang dalawa kong kamay sa batok niya. Nakaramdam ako ng kiliti nang ipulupot niya rin ang dalawang kamay niya sa bewang ko. Ako nga pala si... Hindi ko siya pinatapos sa pagsasalita. Tinakpan ko ang labi niya gamit ang hintuturo kong daliri. Kung gusto mong kilalanin kita, galingan mo. Dahil sa performance ako bumabase. Malandi kong wika. Sukat doon ay hindi na naghintay pa ang lalaki at nagsimula na sa kanyang serbisyo. Hindi ko inaasahang mag-iinit agad ang katawan ko. Halos kapusin pa ako ng hininga dahil sa tindi ng ginagawa niya. Hanggang sa hindi na siya nakontento. Naramdaman ko na lang ang marahas na pagbagsak ng aking roba sa sahig. Sa dami ng lalaking dumaan sa akin, ngayon lang ako nakaramdam ng hiya nang hagudin niya ako ng tingin, mula ulo hanggang paa, na sa ibang lalaki ay hindi ko naman naramdaman. Mukhang hindi naman ito ang first time mo, pero bakit parang nahihiya ka? Nahimigan ko ang mapaglarong tono sa boses ng lalaki. Inikot ko ang mga mata ko at sinagot naman siya. Na-excite lang ako. I think, iba ka. And I hope maibigay mo ang gusto ko. Wika ko sabay mapang-akit na kinagat ang labi. Dumilim ang mata niya at hindi ko na nakitaan pa ng ngisi ang labi niya. Maya-maya pa ay napasigaw ako sa gulat nang buhatin niya ako at dalhin papunta sa veranda. Na kung saan merong dong isang pabilog na lamesa at dalawang upuan. Binaba niya ako sa lamesa. Dito natin gagawin? Nanlalaki ang mata kong tanong at dinungaw ang ibaba ng building. Nakaramdam ako ng labis na excitement sa kung ano ang gagawin niya sa akin. At mula sa maliwanag na sinag ng buwan, ay nakita namin ang matinding kasabikan sa mata ng isa't isa. Hanggang sa bumaba ang tingin ko sa bagay na yun, na kanina ay nakatago lang. Napalunok ako ng 3 beses. Dahil sa dinami-rami ng nakita kong ganun, ay ibang klase ang sukat nun. My gosh, kaya ko ba yan? Bulalas ko na ikinatawa niya. Kakayanin natin, wala nang atrasan to ma'am. Mapagbiro niyang sabi at ikinulong ako gamit ang dalawang kamay niya sa magkabila kong gilid. Ngayon ka lang ba nakakita ng ganito? At ganyan na lang kagulat ang reaksyon mo? Napakagat ako sa pang-ibabang labi dahil sa hatid ng init ng hininga niya. Wala sa katinuan akong tumango. Sa halos lahat ng lalaking nakasama ko sa kama, ay walang nakapagparamdam ng ganitong excitement na gaya ng pinaparamdam ng lalaking to. Parang lahat ay bago. Kung ganun, sisiguraduhin kong hindi mo ko makakalimutan. Dahil siguradong hindi ka na makakalakad bukas. Malamig ang simoy ng hangin. Ngunit hindi ko yun maramdaman dahil sa init na nararamdaman ko. Hanggang sa napasigaw na ako. Dumaing ako na tunog na sasaktan. Ngunit ang totoo ay gustong-gusto ko ang pumapasok. Anong pangalan mo? Nahihirapan kong tanong habang tinititigan ng mukha niya. Ikaw na ang bahalang kumilala sa akin, ma'am. Sambit nito habang nakangisi. Magsasalita pa muli sana ako, ngunit hindi ko na nagawa dahil tuluyan nang nalukot ang mukha ko sa gagawin ng pilyong lalaki. Buong gabi ay wala akong ginawa kundi sumigaw dahil sa malahalimaw niyang performance. Paus na ako sa kasisigaw at wala akong pake kung may makarinig man sa akin sa kabilang veranda. Sa isang gabing yun, ay nagawa namin ang iba't ibang posisyon. Tama nga ang sinabi niya, dahil kinabukasan ay nahirapan akong makalakad.
At kinailangan ko pang magstay sa hotel na yon hanggang sa maging maayos ang pakiramdam ko. Labis lang akong nadismaya dahil paggising ko ng umaga ay wala na ang lalaki sa tabi ko. Claire, anong pangalan ng lalaking pinakilala mo kagabi? Agad kong tanong sa kaibigan nang pinuntahan ko siya mismo sa pinagtatrabahuhan niya. Himala, curious ka yata. Bakit? Mind-blowing ba ang nangyari kaya talagang pinuntahan mo pa ako dito? Nangaasar niyang tanong sa akin. Oo, kaya sabihin mo na. Heto nga pala yung bonus mo. Dinagdagan ko pa yan. Inabot ko sa kanya yung pera. Aba, napaka-generous naman talaga ng kaibigan kong to. Ani at pinanggigilan ng pisngi ko. So ang pangalan niya ay Joshua, 29 years old. Yun lang ang alam ko. Address at apelyido niya ay hindi ko na alam. Bumuga ko ng marahas na hininga at inirapan siya. Salamat ha, nakatulong ka talaga ng sobra. Kunwari ay naiinis kong wika. Gusto mo bang umulit? Alok niya kaya hindi ko mapigilan ng sariling mapangiti. Sana. Pili akong sagot. Kaso hindi na siya available dahil may trabaho na siya. Malakas ko siyang hinampas dahil sa sinabi niya. Nang makauwi sa mansyon, ay iniisip ko pa rin ang nangyari sa amin kagabi ni Joshua. Hindi naman ako ganito sa mga lalaking nakakasama ko sa kama. Tanging sa kanya lang talaga. Siguro, dahil magaling siya kaya hindi ko siya makalimutan. Mabuti at nakauwi ka na, Jess. Halika apo at ipapakilala ko na sa'yo tong bodyguard mo. Imporma ni Lolo sa tangka kong pagpunta sa kwarto. Nakaismid akong nagtungo sa kanya at tumingin sa lalaking sinasabi niya. Ikaw? Gulat kong bulalas nang makita ang lalaking iniisip ko kani-kanina lamang. Kilala mo siya, apo? Tanong ni Lolo sa nagtatakang tono. Yes, no. Alinlangan kong sagot na nagpakunot ng noo ni Lolo. Nagkita po kami kagabi. Sagot naman ng lalaki. Sinamaan ko siya ng tingin ngunit ngumisi lang ang loko. Talaga? Saan naman? Curious na tanong ni Lolo kaya kinabahan ako sa maaaring isagot niya. Sinoli ko lang po yung nalaglag na wallet niya. Para akong nakahinga ng maluwag sa sinabi niya. That's good to hear. Mabuti ka talagang bata, iho. Kung ganun, hindi kayo maiilang sa isa't isa. Natutuwa pang sambit ni Lolo. Anyway, this is Joshua. Joshua, this is Jessica, apo ko. Kailangan mong i-report sa akin kung saan siya pupunta, kung sino ang mga kasama niya, at ang importante sa lahat, kung ano ang mga kalokohang ginagawa niya. Istriktong paalala ni Lolo sa kanya. Napangiti ako. Dahil hindi ko naman na kailangang lumabas pa at makipagkilala sa kung sino-sino. Dahil nandito naman na ang kailangan ko. Don't worry, Lolo. Dahil simula ngayon, hindi na ako magpapasaway. Matamis akong ngumiti at hinalikan pa siya sa pisngi. Anong sumapi sa'yo at ganyan ka ngayon kasaya? Kanina lang parang hindi maganda ang mood mo ah. Puna niya na ikinatawa ko. May bago na kasi akong pagkakaabalahan. Wala lang, Lolo. Naisip ko lang na magtinuna para sa future ko. Kibit balikat kong sabi at tinignan si Joshua. Aasahan ko yan, apo. Joshua, alam mo na ang gagawin mo. Turan pa ni Lolo at tuluyan nang umalis para umakyat sa kanyang kwarto. Tingnan mo nga naman. Tadhana na mismo ang naglalapit sa atin. Napapailing kong sabi habang may malaking ngiti sa labi. Natutuwa ka bang makita ulit ako? Tanong naman ni Joshua. Oo naman. Pagkatapos mo akong iwan mag-isa sa kama. For your information, ako lang ang gumagawa nun. Pero dahil nagustuhan kita, exempted ka. Malandi kong wika. Pasensya ka na, ma'am. Pero ang binigay lang sa akin na trabaho sa akin ni Don Ignacio, bantayan ka at i-report ang mga kalokohang ginagawa mo. Nakangising wika ni Joshua. Huwag kang mag-alala.
Dahil sa'yo ko na itutuon mula ngayon ang atensyon ko. Ang gagawin mo lang, sumunod sa lahat ng ipag-uutos ko. Wika ko sa kanya. Hindi ako umuulit ng lalaki, pero pagdating sa kanya ay may kakaiba talaga. Simula ngayon, dun ka na matutulog sa kwarto ko. Imporma ko kay Joshua. Hindi ako papayagan ni Don Ignacio. Agad namang kontra ng lalaki. Basta sinabi ko, walang makakapigil sa akin. Nginisian ko siya. Lumapit ako sa kanya at itinapat ang bibig sa likod ng tenga niya. Gusto mo bang ulitin na hindi ulit ako paglakarin? Kasi ako, gustong gusto ko. Mapang-akit na bulong ko. Tinignan ko kung gaano yun nakaapekto sa kanya. Hihintayin kita sa kwarto ko. Matamis na sambit ko at hinalikan siya sa pisngi. Alam kong hindi niya matitiis ang pagnanais ng katawan niyang nagiinit. At tama nga ako. Nang walang pasabi siyang pumasok sa kwarto ko at pinagbigyan ng lahat ng hinaing ko. Nagpatuloy ang sekretong ginagawa namin ni Joshua sa likuran ni Lolo. At tulad nga ng pangako ko sa kanya, ay nagtinuna ako at nakontento na lang sa katawan ni Joshua. Dahil kayang-kaya niya akong paligayahin. Sa pagtagal ng araw, ay ako na rin ang nag-manage ng business na ipinamana sa akin ni Lolo. Naging bodyguard mo lang si Joshua, nagtinu ka na. In love ka na siguro sa kanya, no? Aminin, hindi na lang katawan niya ang habol mo. Pangaasar ni Claire sa akin. Bahagya naman akong napakunot ng noo dahil ngayon ko lang napagtanto ang lahat ng ginagawa ko. Mahal ko na nga ba talaga si Joshua? Kaya ganito na lamang ako kapursigido para sa future ko? Tigilan mo nga ako, Claire. Masungit kong sabi. Nakaramdam ako ng pagkahilo at bumaligtad na lang bigla ang sikmura ko. Kaya napatakbo ako papunta sa sink ng office ko para isuka ang kung ano. Panis ba yung binigay mong pagkain? Iritable kong tanong kay Claire pagkatapos kong magmumog. Oh my gosh, don't tell me. Ilang weeks ka nang hindi dinatnan. Mainiinom ka ba para hindi ka mapregi? Natigilan ako sa mga sunod-sunod na tanong ni Claire. Ngayon ko lang napansin na 1 month na akong delay. Agad kong naisip si Lolo. Baka magalit siya sa akin. May masakit ba sa'yo? Himala yata at hindi ka madaldal ngayon. Nangingiting tanong ni Joshua habang nasa daan kami pa uwi sa bahay. Buntis ako. Walang paligoy-ligoy kong sabi. Nawala ang ngiti sa labi niya at napalitan ng gulat na ekspresyon ng mukha niya. Ano? Buntis ako at ikaw ang ama. Muli kong sabi. Paano nangyari? Wala ka bang iniinom na proteksyon? Hindi makapaniwalang tanong ni Joshua. Nakalimutan ko. Narinig ko ang buntong hininga ni Joshua. Huwag kang mag-alala. Hindi mo naman ako kailangang panindigan. Labas ka dito dahil ginusto ko rin naman to. May kirot akong naramdaman sa dibdib nang sabihin ko yun sa kanya. Kahit gusto kong panindigan niya ako, hindi ko naman siya pwedeng pilitin dahil nagkasundo lang naman kami na paligayahin lang ang isa't isa. Ginusto natin to pareho. Hindi mo pwedeng solohin lang ang responsibilidad sa bata. Anak ko rin yan. Nagtubig ang mata ko sa sinabi niya na para bang yun talaga ang gusto kong marinig sa bibig niya. Hindi ka nagsisisi? Maluha-luha kong wika. Bakit naman ako magsisisi? Tuluyang bumuhos ang luha sa mata ko. Mabilis kong tinakpan ang muka ko at pinigil ang paghikbi. Ngayon lang ako umiyak ng ganito. Sa sobrang tuwa at kaluwagan ng loob. Si Lolo. Sambit ko at nangamba siyang tinignan. Saktong tumigil ang sasakyan sa bahay. Dumagundong ang kaba sa dibdib ko dahil nangangamba ako sa magiging reaksyon ni Lolo. Hinawakan ni Joshua ang kamay ko at magkasabay kaming pumasok sa loob. May hindi ba kayo sinasabi sa akin? Mukhang hindi nagustuhan ni Lolo nang bumungad kami at makita niya na magkahawak ang kamay namin ni Joshua. Lo,
Nanginginig ang boses ko. Ikaw ang gusto kong makausap, Joshua. Hindi ako pinansin ni Lolo at madilim na tinignan si Joshua. Lo, buntis ako. Humigpit ang hawak ko sa kamay ni Joshua at ipinikit ng husto ang mga mata ko. Handa po akong panindigan si Jessica, Don Ignacio. May paninindigang sambit ni Joshua. Tumikhim si Lolo at ibinaling ang tingin sa akin. Seryoso pa rin ang mukha niya at nakaisang linya ang labi niya. Siya ba ang dahilan kaya ka nagbago? Tanong sa akin ni Lolo. Marahan akong tumango habang pinupunasan ng mga luha ko. Ano pa bang magagawa ko kundi payagan ang relasyon nyo? Masyado na akong matanda para tumutol pa sa inyo. Malalaki na kayo. Kaya nyo nang magdesisyon para sa sarili nyo. Ngayon tatanungin ko kayo. Ano ba ang plano nyo? Tanong ni Lolo sa aming dalawa. Pakakasalan ko po ang apo nyo. Seryosong wika ni Joshua. Napatango na lang si Lolo sa sinabi ni Joshua. Kahit ano palang katigasan ng ulo ko, ay mapapatino pa rin pala talaga ako. Ng isang lalaking hindi ko aakalaing mamahalin ko.